Good afternoon mga ka-guys, good afternoon mga kasari. Today is Wednesday. Ang oras po is nasa 3 o'clock na ng hapon. Walay lakaw si Kuya AJ guys, kay napura kos kung lakaw gahapon. Martes kagahapon, naghawa si Kuya AJ din ng alas 11, before alas 11 is umalis na si Kuya AJ and marami akong lakad. Yun nga ang sabi ko sa nasundang vlog nito, pinaka-latest vlog ko na marami akong ganap kahapon. And since na i-promise ko sa inyo guys, na ipakita ko yung mga nabili ko kahapon, unang-una is nakabili ko ako ng mga gamit para sa aming coffee window machine, ang aking cappuccino powder mix. Enjoy na brand ang gamit namin guys, kasi sa pananaliksik ni Kuya AJ and based sa aking panlasa, si Enjoy po is masarap ang brand na Enjoy, lalong lalo na ang kanyang choco at saka itong si cappuccino. Kaya at saka mabilis lang siyang mabilis lang siyang bilhin dahil available po siya sa market always, and need mo lang siyang maghanap kung saan ka pwede makabili ng medyo mura. Dahil nakakita si Kuya AJ ng mabilhan, sa mga magtatanong ulit, comment na lang down below sa video ni Kuya AJ para ma-PM ko kayo kung saan namimili si Kuya AJ ng ating Enjoy brand na mga powdered mix, yung ginagamit sa ating coffee window machine. And nakabili ako ng 8 kahapon. And andito yung iba sa silopin, ayan po. So ang dalawa nito is na-refill ko na kagabi. And gumagawa din pala guys si Kuya AJ at si Ate Ian ninyo Mami Ian ninyo ng ice candy na made in Enjoy din. So meron na kami, nakaubos na kami ng isang ganito ni cookies and cream, and so far sa ngayon is meron kami dyang mango flavor. So namili na naman ako na ulit ng cookies and cream para bago maubos yung ating mango flavor na ice candy is meron na namang cookies and cream na flavor. So mabenta ang ice candy namin guys, only 5 pesos lang po. So makakain ka ng masarap na ice candy na made of Enjoy. And namili din ako guys ng another gummies. Ito yung binili ni Kuya AJ kahapon sa binibilihan namin sa Uyanggurin ng gummy na mango. Wala nga lang siya yung cubes na mango, pero same lang kanyang brand ng gummy, and para siyang worm ang style niya, pahaba pero mango flavor pa rin. Mabinta kasi ang mango flavor dito sa amin guys, marami kaming mga customers na naghahanap talaga ng mango flavor. So dalawa yung binili ko na tag 2.5 ang kilo, nasa 350 po itong gummy na to. And ang presyo ng gummy pala dito guys, doon sa binibilhan namin is depende po kung anong klase ng gummy ang bibilhin mo, dahil merong tag 330, may tag 320 ba depende po sa klase ng gummy na bibilhin mo. And marami pa akong binili doon guys, sandali kay kunin ko. So nakabili din ako sa ibang tindahan ng masking tape na medyo malaki-laki, kasi meron kami dyan yung payat. So may naghanap na malalaki, lalong-lalo na gamitin nila sa pang pintura. So magamit ito. And nakabili din ako ng Dorco na blade. Original. Kasi merong piki nito guys. So ingat-ingat tayo kung makabili tayo ng piki, dahil hindi po siya mabenta masyado yung piki na ganito. Although mura siya, pero si customer kasi is alam niya kung paggamit niya kung piki, hindi na siya magbalik. Kasi may mga may mga piki na mabili sa bilihan. So pag namili si Kuya AJ, tinatanong ko talaga kung ito ba ay original or imitation. Ayan. And meron tayong Tamtax dahil ubos na yung Tamtax namin. At saka nagbili din ako ng glue, si HBW na white glue. Kahit walang klase guys, kahit walang pasok kasi bakasyon ngayon, pero may namimili pa rin ng mga school supplies. At saka dapat hindi tayo maubusan, dahil hindi lang naman mga estudyante ang namimili ng mga school supplies natin. Marami ring mga nasa bahay lang na namimili din ng mga school supplies. Yan. So namili din ako guys ng mga karagdagang skin fighter. Meron tayong skin fighter, 6 at 3 mabili ko na malalaki, kasi mabinta yung skin fighter dito sa amin. And nagbili din pala ako guys ng mantika. Update tayo sa presyo ng mantika. Andoon sa may pintuan ang mantika ni Kuya AJ. Last
week, namili kami guys, nagtanong kami doon sa binibilhan naming grocery. Ang kilo sa kanila is nasa 94 pesos or 95 ba yun ang kilo. So hindi ako namili, bumalik ako kasi Sunday yon, last Sunday nagtanong kami, yun ang per kilo, pero pagbalik ko kahapon bumaba siya, nasa 87.50 na lang po ang presyo ng palm oil. And si coconut oil guys is hindi po siya gumagalaw, nasa ano lang siya, nasa katamtamang presyo, katamtaman pero 160 pa rin. 160, nasa 160 pa rin ang kilo ng coco oil, and lubhang mura sa kanya si palm oil, kaso lang mas mura siya kahapon nung mamili ako dahil tumaas siya, and kahapon nagpunta ako and nagtanong, namili talaga ako guys ng isang container, nasa 87.50 na lang po ang kilo ng palm oil. Yaman din lang at andoon na ako guys sa Oyonggore. Nagtanong na rin ako doon sa mga suki nating bilihan ng bigas. Ang bigas pala nakuha ko yelo is nasa 1,400 na lang kahapon. And sa iba nasa 1,430, may iba na 1,450. Pero doon sa binibilihan ni Kuya AJ is nasa 1,400 na lang daw. Yun. So kinausap ko talaga yung ano doon, yung taga-isyo ng resibo, nasa 1,400 ulitin ni Kuya AJ, pero yung nabili ko last time is 1,450 pa. So at least bumaba siya, pero hindi pa natin alam sa wakas sa susunod na araw magmahal na din magmahal na naman yang kuha ko na yan. Iwan kung anong dahilan bakit aakyat bababa yung presyo niya, depende siguro sa available na stocks doon sa bodega talaga, dahil ano din yan siya guys, gumagamit din yan siyempre ng ano pang transportation dahil imported yan siya. So meaning mahal talaga siya papunta dito, papunta sa kung saan dapat mapunta yung mga stocks na mga kuha ko. Yan po. So tiis-tiis na lang tayo. As of now, tiis-tiis tayo guys. Ingon nila, hugtanay sa bakos kasi hindi pa natin alam bukas makalawa kung ano yung magiging update or ano yung magiging outcome, or alam na natin na yun ang outcome ng mga kaguluhan, pero hindi pa natin alam kasi meron tayong crisis na kinakaharap, energy crisis, and so far sa base sa mga balita na nakalap ni Kuya AJ is tayo pa lang daw yung pinaka first country na nag-declare ng energy emergency. So abang-abang tayo guys, and habang nakaabang is didiskarte tayo paano natin madiskartehan yung pang-araw-araw natin, lalong-lalo na sa mga kasari natin guys, paano natin ma-sustain ang ating business and paano tayo haharap doon sa mga yung kinakaharap natin na crisis nga sa kasalukuyan. So hanggang dito na lang muna yung update ni Kuya AJ, and bye bye muna for now guys, and abangan ang next na update ni Kuya AJ tungkol sa ating sari-sari store, tungkol sa ating negosyo, and tungkol sa mga pangyayari sa palibot. And bye bye muna for now. God bless us all.